Kamusta po muli mga kabayan? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kabayan. Umpisa na po natin. Ito po, komentuhan po natin mga tama. Ito kalat na po ito sa mainstream media at social media. Ito pong mga kabayan, naguhugas kamay yata o sinasabing yung naguhudas. Naguhugas kamay yata ang sinasabing mga parte ng hudas yata, di umano. Mga tama. Ito po si Alyansa President, Alyansa Campaign President po na si Campaign Manager mga tambay. Si Alyansa Campaign Manager na si Representative Toby Tiangco ay nagsalita po mga tambay. Talagang totoo lumalabas talaga mga kabayan pagka talagang mismo sila. Kaya nga sinasabi natin, ang mga congressman ay yung paborito po niyan na pagkain ay balimbing na prutas yata. Ito po, pinatotohanan niya na po mga tambay ang nangyayari po sa institusyon po o sa institusyon ng Kongreso. Grabe po. Talagang totoo po pala at pumutok na. Alam naman po natin ang totoo na. Yun ang nangyari po lalo sa pirmahan ng budgeting po. Lalo-lalo po sa impeachment ng Vice President. Ito siya na po pakinggan natin mga tambay. Ang kanya pong paghuhugas. Pakinggan po natin mga kabayan. Dahil daw sa budget para sa kanilang proyekto, kaya napapirma ang mga kongresista sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Yan po binunyag ni Alyansa Campaign Manager at incoming na Botas Congressman Toby Tiangco. Sa programang historiko ng One News, sinabi ni Tiangco na napapirma umano ang mga kongresista sa impeachment complaint dahil sa anyay conditional release ng mga proyekto sa pinasa nilang budget kay Pangulong Marcos. Ito raw ang dahilan kaya hindi pa rin kumbinsido hanggang ngayon si PBBM sa pag-impeach kay VP Sara. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang panig ng Kamara at ng Palasyo. Saan ba nagsimula yung problema ng administrasyon? Nagsimula yung problema ng administrasyon nung hindi nila sinunod yung budget ng Pangulo. So noong pinipilit nila ilabas yung mga projects na for conditional release, iniisip-isip ko na noon na ito yung reason para doon sa impeachment para mapilitan yung executive branch na ilabas yung budget. Ayon pa kay Tiangco, naka-apekto raw sa mga pambato ng alyansa ang impeachment complaint pati na rin pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. I'm saying this because yung impeachment was self-inflicted. Pinigilan ko sila noon. Ayaw nilang makinig. Sinabi ko, maapektuhan yung mga senador natin. Ayaw nilang makinig. So, yan ang nangyari. Mga kapatid, Ed Lingaw po. Hindi lang naman yan Representative Tiangco ang layunin at pakay ng inyong grupo. Di po ba? Talagang pakay na matagal na yan. Hindi lang naman yung sa budget ng Pangulo. Talagang yan po ay planado na po. Dahil lumabas na po yan sa, di ba? Oplan Horus. Yung mga plano po, di ba? Putok na putok po yan sa Oplan Horus. Lahat ng gagawin sa pamilya Duterte, lalo-lalo po sa Vice President. Ayan, kasama na po. Nasa na po ngayon ang dating Pangulong Duterte. Kaya dito po sa sinasabi ni Toby Tiangco, talagang talaga naman pong alam na ng taong bayan ang ginagawa po ng administrasyon, lalo-lalo po na magpinsan. At yung sinasabi rin po ng Senadora Amy Marcos na nagpapatakbo po ng gobyerno ngayon ay hindi na po ang Marcos. Hindi po ba? Romualdez at Araneta. Yan po na pagkikita ng mga Pilipino, di ba? Lalo sa pera, sa budgeting. Kaya po lahat ng sinabi ng Vice President ay may katotohanan. Kontrolado lang po ng iilang tao sa pangunguna raw po ng tambaluslos ang pera ng taong bayan. Totoo po pala. Dahil ngayon sa inyong bibig, ito pong campaign manager ng Alyansa na si Representative Toby Tiangco. Sa bibig na rin po niya mismo na talagang kontrolado po ang pera, pati lahat, pondo, pati daw po ang Pangulo. Kaya yung sinasabi niya po, doon nag-umpisan lahat. Hindi po doon ang nag-umpisan lahat, Representative. Nag-umpisa po ang lahat saan? Sa pagiging sakim, greedy,
sa kapangyarihan. Doon po nag-umpisa lahat sa pagiging sakim nga. No, greedy, swapang sa kapangyarihan. Di po ba? Kaya nga po pilit pinababagsak. Hindi po yan sa budget. Hindi po yan sa pera. Nag-umpisa pa yan sa pagiging swapang sa kapangyarihan. Kasama na yung pera. Kasama na lahat yan, siyempre. Pero yung swapang, pagiging swapang mo sa kapangyarihan, yan ang ugat po niyan. Di ba? Yung alam mo na susunod na presidente ng bansa, katulad ng vice president, ay hindi nyo matanggap, ayaw nyo tanggapin na siya ang susunod na pangulo. Kaya nga po, di po ba, pinababagsak nyo na? Hindi po yan. Tapos ginamit nyo pa. Sa pagpapabagsak po, di umano, ginamit ang pera ng taong bayan sa pagpapabagsak sa mga Duterte sa loob ng 3 taon. Mahigit hanggang ngayon, dire-diretso. Di po ba? Di po ba representative? Ilang taon na pong ginagamit ang pera ng taong bayan yata sa pagpapabagsak sa mga Duterte. Di po ba? Kaya ngayon, sa bibig nyo na rin mismo, pera pa rin ng taong bayan. Ginagamit po para ang mga congressman na hindi silaw sa pera ay pumirma. Napakaraming congressman ang pumirma dahil hindi sila silaw sa pera. Kahit alam nilang mali at walang ground na impeachment ang vice president, ay ginawa pa rin nilang ma-impeach dahil po sa hindi po sila silaw sa pera. Di po ba? Kaya, wag nyo na pong pabanguhin at talagang nililinis nyo pa ang imahe ng Pangulong Marcos. Hindi na po malilinis ang imahe ng Pangulong Marcos. Kahit po sabihin nyo ang may kasalanan lahat ay ang speaker. Wala pong maniniwala na ang isang Pangulong Marcos ay walang kinalaman. Di po ba? Ano yan? Yung Pangulo po ba natin ay abnormal? Walang utak? Walang paninindigan ba yan? Para sabihin mo walang kinalaman ay siya commander-in-chief? Sige nga, nangyari po ba yan sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Hindi po nangyari ang ganyang issue na yan pagdating sa kaperahan ng bansa. Never nakalusot at never pinag-uubra ng Pangulong Duterte yang ganyang style ng speaker nung sa panahon niya. Siya ang nasusunod sa lahat, pati sa mga proyekto, siya, hindi ang speaker. Bakit ngayon? Di ba? Dahil ang Pangulo ay pinag-uubra niya. Hinahayaan niya lang, sunod-sunuran lang yata siya. Tapos sasabihin nyo, parang walang kasalanan ng Pangulo. Unbelievable. Kalokohan yun. Nagpangulo ka pa. Di ibig sabihin, tama rin yung sinasabi ng Vice President at ng dating Pangulong Duterte na mayroong Pangulo na weak at mayroon namang presidente na hindi marunong maging presidente. Ganun po ba? Representative Tiangco? o Tiangco? Di mo ba? Ngayon, pinatunayan nyo lang po, Congressman o Representative Toby Tiangco, pinatunayan nyo lang po na pagdating po sa pera ang mga mambabatas, grabe po pala sa pera. Talagang maaasahan mo pala sa pera ang mga mambabatas. Napakadali po palang pumirma. Kahit mali, pipirma, basta lang sa pera. Magaling pala sa pera talaga ang mga mambabatas. Kaya palang bansag sa mga mambabatas natin di umano, puro buhaya. Puro crocs di umano. Dahil ngayon, pinatunayan nyo sa taong bayan, pagdating sa pera, kahit mali, pipirma pala. Di mo ba? Kayo na nagpapatotoo ngayon Dahil pinirmahan nila yung impeachment. Dahil sa pera. Dahil sa pondo. Na gusto nilang makuha. Nakilalaki yata sa bawat opisina nila. Kahit mali ang procedure at mali na i-impeach ang isang vice president, ay in-impeach po sa Kamara. Dahil po sa pera. Talaga pong dapat po talagang magkaroon. Sana po, mga kabayan, ito pong pagpasok ng 20 Congress ay hindi na po maupong speaker. Mawala na po pagiging speaker ng Kamara ang tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Para po maimbestigahan po lahat yan. Pati po itong naguhugas kamay na congressman
Ito po, dapat po maimbestigahan din po ito kasi naguhugas kamay po ito eh. Siya po ang nagpapatotoo sa nagawang pirmahan. Kaya na-impeach ang Vice President dahil nga po kagagawan daw po ito ng pinuno ng House of Representatives sa pamumuno po ng tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Mga kabayan, ang speaker. Dahil po sa pera, sa budgeting, mga kabayan. Dapat po, wag na po sana. Sana po, hindi na makabalik bilang speaker itong tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Para po maimbestigahan lahat. Pati itong sinasabi nitong representative na si Toby Tiangco, maimbestigahan po ito. Pera po ito. Pera po ng taong bayan ito. Nagagamit lang po yata sa katarantaduhan sa sarili po nilang interes sa politika. Kahit po, kahit labag, kahit mali, gagawin pala ng nakaupo na speaker na tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Yung sinatawag na pagiging sakim yata sa kapangyarihan at sakim yata at sinasabing sobrang sakim sa pera yata, mga kabayan. Gagawin pala ang lahat gamit ang pera ni Juan de la Cruz, mga kabayan, para yung kapwa niya hindi silaw sa pera ay mapasunod niya para sa kanyang mga plano yata para sa mga Duterte at sa sarili niyang ambisyon. Mga kabayan, lumalabas na po. Isang congressman na po. Pero itong congressman na ito ay hindi po dapat paniwalaan. Dahil siyempre po, iisang bangka, tama, iisa silang bangka o iisa silang barko. Pero yung kapitan, gusto niya po iligtas si kapitan. At yung laman ng barko, lahat gusto niya ay ilubog na o lunurin na. Maliban lang sa kapitan. Ang kapitan po ang pinakamatino, ang commander-in-chief. Yung mga tama, ibang klase. kaya wag nyo na po kaming gaguhin. Ginagawa nyo kaming gago, tangat, bobo. Kayo na lang ang matatalino. Ang mga buhaya na lang, ang mga crocs na lang ba ang matalino sa ating bansa? Lahat ng sasabihin ng crocs, buhaya, ay paniniwalaan na po ni Juan de la Cruz. Unbelievable. Ngayon, ang pinaniniwalaan namin sa sinabi nyo, Representative Teddy o Toby, yan po ang pinaniniwalaan namin. Ang talagang pinaniniwalaan namin, yung sinabi nyo na kaya pumirma ang mga congressman dahil sa impeachment ng Vice President. Kaya pumirma sa pera, sa napakalaking pera, sa mga proyekto kuno na sinasabi nyo. Ayan. Kaya yan po ang aming pinaniwalaan ng mga mambabatas. Karamihan po pala ay hindi silaw sa pera. Di po ba, mga kabayan? Ayan po, ang klase po. Yan po ang klase ng mga mambabatas sa ating bansa, mga kabayan. Ayan. Isang congressman na po nagpatunay. Si Congressman Tiangco. Siya na po nagpatotoo, mga tambay. Pagdating sa pera, ang mga congressman at senador ay puro mapagkakatiwalaan po natin pagdating sa pera. Wala nang batas-batas. kahit na alam po nila sa sarili nila na hindi dapat ma-impeach ang Vice President dahil po sa pera, impeach ka dahil malaki pinag-uusapang pera para sa kanilang mga opisina. Pambihira. Tama, baka kayo tamaan ng kulog at kidlat niyan. Hindi kaya? Ay, nako, patawarin. Maraming salamat po, mga tambay. Talagang lumalabas na po ang katotohanan. Sinasabi nga po natin, ang basura, mabaho po yan, nabubulok po yan. Kahit anong tago ang gawin mo riyan sa basura at nabubulok, aamoy po yan, aalingasaw. Aalingasaw at aalingasaw po yan. Yan. Sila na po ngayon ang nagkakagatan. At sila na po ang nag-expose ng baho nila. Hindi mo napansin? Itong mga tinatawag na buhaya di umano, sila na nag-expose ng mga katarantaduhan nila at mga baho nila. Hindi po ba? Sila na yung mga magkakampi yan, ha? Mga magkakampi. Pero ngayon, naglalabasan na at pinasisingaw na ang kanya-kanyang baho nila. Unbelievable. Mga kababayan, maraming salamat po sa gusto po ng ating tambayan, mga kabayan.
yung ating po mga tagapanood at lalo-lalo po ating mga subscribers. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa ating mga subscribers at sa ating mga tagapanood. Thank you po. At syempre po, thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Phil Am, Annie Joe, at si Teodorico Erguisa Jr. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. At ingat po, ingatan nawa po. Lalo po sa inyong mga paggawa. At thank you rin po sa gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po, yung dasal at panalangin po natin na maingatan po ang pamilya Duterte. Isama po natin sa mga panalangin, mga kababayan. At kayo rin po, tayo rin po, ingat po. Mag-ingat po tayo, doble ingat po tayo, mga kababayan, sa mga pang-araw-araw nating buhay. Ingat po. Mahirap na po ang sitwasyon po ng ating bansa, mga kababayan. Alam nyo naman po ang sinasabi ko. Ingat po tayo, mga kababayan. Sa muli po, paalam po muna. Bye-bye. Ingat po.